Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Amy Marcos, sinungaling ka! Yan ang komento ng ilang netizen after nila napanood ang video ni Miss Hanelet Avincenia kung saan tinanong si Miss Hanelet kung ano ang reaksyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte after ni VP Sara at ng Presidente ng PBB na pag-endorse kay Amy Marcos. Alam niyo ba kung ano ang sagot ni Pangulong Duterte? No comment. Hala ka! Sweet means ang no comment ni Tatay Digong, posibleng ayaw niyang i-endorso si Amy Marcos kasi ang 10 lang gusto ni Pangulong Duterte, yung Duterte lang talaga eh. Yun ang kanyang gustong iparating sa mga tao na suportahan niyo ang Duterte. Maawa kayo sa anak ko para hindi siya ma-impeach. Eh, sabi niya nga si Pangulong Duterte ay parang nagtampo na sa mga DDS kasi 4 lang daw ang nakapasok sa senatorial rating. Naku, nagtampo si Tatay Digong daw mga kabibig. Di ba ano yan? Di ba? Kayo, busy kayo kay Amy Marcos. Di ba? So, pero ang sabi ni Amy Marcos na si VP Sara, si Senator Ben Padilla galing sa Hague, tapos pinauwi ni Pangulong Duterte dito para tulungan ang mga kaalyansa, ang mga kakampi alyansa, kagrupo na lang na i-endorso at saka mangampanya. Ang tanong, kasama ba doon si Amy Marcos? Naku, kapibigheto ha. Heto ang video ni Miss Hanelet Avincenia kung saan tinanong siya ng netizen ng SMNI kung ano ang reaksyon ni Pangulong Duterte dito. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos. E ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa controversial na hakbang na ito? Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos. E ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawa. No comment lang. Anong ibig sabihin ng no comment ka, bibig? Ayaw niyang mabahiran ang pangalan niya sa mga Marcos again? Kasi nabudol na sila eh. Feel ko talaga si Pangulong Duterte may magalit yan sa PBBM administration. Kasi sila yung sila yung utak kung bakit nandun na siya sa ICC ngayon. Kaya no comment na lang si Pangulong Duterte. Kahit ako, no comment na lang. Baka hindi rin alam ni Pangulong Duterte ang ginagawa ni VP Inday Sara Duterte. Pero ewan ko, bibi. Nawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos ayon kay Hanelet Avincenia. Muling nabisita ng mag-inang Hanelet Avincenia at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw ay binahagi ni Hanelet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Patuloy niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang araw makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay, kawawa naman sa Tatay Digong, no? Talagang siya ba, hindi siya nawawala ng pag-asa na makaalis sa ICC detention cell. At tayo naman, marami tayong nagpre-pray na sana one day magising lang tayo na, pauwi na si Tatay Digong. Di ba, kabibig? Exciting yan. Nag-pray me and yun na siya din. Pagawas na gudagin siya. Yes, manifest ko niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, buo ang pananalig ni Hanelet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito.
God will make a way. Wala silang Yes, gawa ito ng tao, gawa ng tao, pero ang ang gawa ng Diyos hindi na kayang hindi na kayang labanan ng tao. O balik ka rin na kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nagpaabot din ng pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Ginainag yun niya mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalo ka the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat dito. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, ibinahagi ng mga Pilipino sa Netherlands kay Hanilet ang kanilang mga alalahanin hinggil sa posibleng mangyaring dayaan sa darating na halalan sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa proseso ng pagboto. Gayunpaman, maring itinanggi ni Hanilet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Sa kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanilet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas. Correct. Kana galing tikas, they can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming gani ang kuan mo to, dili na nila makaya. Yes, that's Di na nila mga That's correct. Kung overwhelming na, puro PDP laban lang binoboto ng mga tao, pati mga OFW, paano nila paano dadadayain? Of course, ang mga tao magre-react yan. Of course, ang mga tao talagang lalabas yan. Kasi boto namin to eh. Tapos dadayain nyo? Ano ba kayo? Anong klase mga tao kayo kung ganyan kayo, di ba? Kaya ang sabi ni Sasro Gando Sasot na dapat 12 ang iboboto nyo. Huwag yung blankuhan na number 11, number 12. Huwag po. Kasi yung blankong number 11, 12, pwedeng gamitin yan. Pwedeng i-distribute yan. Pwedeng i-shade yan ng hindi natin alam, di ba? So, kailangan kompleto ang boto. PDP laban, Duterte, plus yung dalawang gusto yung sinong iboto. Ako, so far, gusto kong iboto si Hunasan. Gringo Hunasan. Gusto ko siyang iboto. can only do so much. Hitabo na ito una sa panahon 2016. Na mag-itlog yapon tikas. Pero sa kadako sa liboto sa iya, wala ang yapon. Kaya muling hinimok ni Hanilet ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP laban. Siyempre, botohan na to. Kailan naman ta sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo, PDP, palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos para sa pagkasenador, sinabi ni Hanilet na alam ito ni dating Pangulong Duterte, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo. Awareness. Awareness. Wala siya nag-comment. Sa kanyang so alam ni Pangulong Duterte. So alam natin ni Pangulong Duterte na si VP Sara ay i-endorso si Amy Marcos. So wala siyang sinabi, wala siyang komento. Well, Pangulong Duterte, he cannot control kung ano ang gusto ni VP Sara. Very independent si VP Sara. Pangulong Duterte can only give advices, di ba mga kabibig? Di ba ang panahon tumakbo nga si VP Sara bilang vice presidente, sinabihan na siya na mag-iingat ka. Yung presidente mo, bangag. Di ba? Nabudol ka, binudol ka. Ngayon, para iwas gulo, hindi na lang komento si Pangulong Duterte. Ano? Iba yung no comment kaysa merong konting statement man lang na oo, sinuportahan ko din si Aimee, pero yung no comment parang yung ibang DDS pag sabihin, "Hoy, no comment si Digong kay Aimee." Oh, huwag nating botohan, 'di ba? "Hoy, no comment si Digong kay Aimee." Hala, ano kaya ibig sabihin? "Hoy, no comment si Digong kay Aimee." There's something. Oh. 'Di ba? Yung no comment, malaking ano yan eh, malaking Bisaya, dako kaayong pangutan na malaking tanong kung bakit no comment. Yung anak galing sa The Hague, galing sa The Hague, inendorso niya si Amy Marcos. Diba?
personal na pananaw, pinili na lamang ni Hanelet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to ako itago. Huwag makakita. Mula dito sa The Hague, Netherlands. So, hindi na lang mag-comment si Hanelet. Pero yung si Hanelet nag-comment talaga tungkol sa Senate hearing. Paek-ek lang yun. Sabi ni Hanelet. Of course, let's respect Hanelet Avicennia sa komento niyang paek-ek lang yun kay Aimee. Kasi mahirap yung pinagdaanan nila. Sabi ng isang netizen, huwag na tayong pabudol ulit. Kahit inendorso ni Inday, dati nabudol kayo, di pala ako kasali dahil si VP lang binuto ko. Walang comment si PRD kasi hindi niya suportado ng ginawa ni VP Inday. Ganyan din ginawa niya nung sinuportahan ni Inday si BBM. Sa ginawa ni VP Inday ngayon, hindi talaga maasahan decision making niya. Never again sa Marcoses. Oh, yun ha? Yun ang ilang komento ng mga netizen. Ayaw kong bumoto niyan kasi hindi ako kasing bait ni VP Sara. Dito makikita kung sunod-sunuran ang VP sa tao or si Tatay Digong ang pakinggan o sino kayang susundin ng mga tao, si VP Sara na inendorso si Aimee Marcos or si Digong na sinabing no comment. Matalighaga ang no comment. Fathers knows best. Let's just pray and trust them both. Basahin na lang ang kilos nila means wag nyong iboto dahil di naman hiningi ni VP Sara ang opinion ng ama. Need niya itong i-endorse para di magkalapit ang dalawang magkapatid na Bongbong at Aimee. Opinion ko lang yan. Lawakan natin ang pag-iisip natin. Oo, no? Kasi alam naman ni VP Sara na medyo may hidwaan ang magkapatid. So kung hindi i-endorse ni VP Sara, there's a tendency na si Aimee at Bongbong ay mag-togetherness. Or baka Bongbong Marcos, Aimee Marcos versus VP Sara. So, delikado yan. So, parang ginamit talaga ni VP Inday ang kayang utak. Never again. Sorry na lang, Inday Sara. Di na dyan mi magpabudol sa bisag inendorso pa nimo. We only vote PRRD's endorsed candidates. We didn't heed his warning last election. See, where we are now, we are in darkness. Kahit anong political reason or strategy pa yan, never na akong boboto sa kahit sinong Marcos. I trust you as a leader, but I no longer trust your choices for or candidates. Nako. Yan na. So, hati-hati ang mga DDS kung kung boboto ba sila kay Aimee Marcos or hindi, mga kabebe. Diba? Relax na mga ka-DDS, support pero wag iboto ang mangga, gamitin kung gamitan para mapaalis ang mga kawatan. Yan mga kabibig. So, balikan natin yung yung statement ni Senator Aimee Marcos nung after nilabas ang video niya kasama si VP Sara na kung saan aminado siya na ipahamak niya si VP Sara. I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte ng mga ngampanya. Inutusan yata sila ni Senator Robin Padilla at VP Sara na mangampanya. Tulungan ng mga kasangga. Katulungan ang mga kasangga. Kasali ba si Aimee sa mga kasangga? Kasi ang mga kasangga, PDP laban. Pero, inendorso ni Senator Robin Padilla at VP Sara si Aimee Marcos. So, kasali na sa kasangga si Aimee Marcos. Pero bakit sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa interview sa SMNI naggaling kay Hanelet na no comment? Naku, matalinghaga yan, kabibig ha. Isang malaking, bakit no comment? Diba mga kabibig? So ano ang iyong reaction hinggil dito? Yung iba sabi, botohan na natin si Senator Aimee Marcos, magkaiba kasi sila ng kapatid niya. Si Senator Aimee Marcos, focus sa bayan ng Pilipino, focus sa problema ng Pilipinas at solusyon ng Pilipinas. Yung iba naman, bakit naman natin bubutuhan si Senator Aimee Marcos? Kasi budol-budol na yan eh. Binodol na tayo niyan. Binodol na tayo ng kayang kapatid. Magpapabudol pa tayo second time around. Wag na. Yung no comment ni Digong, that is also a sign na wag yung iboto. Hala.
Katulad din yan noon na hindi tayo naniwala kay Digong na sinabi niya may tumakbong presidente na adik. Ano na ngayon? Hindi, ginisa tayo ng ating sariling mantika. So kabibig, ano ang yung punto dito? Naguguluhan ako. Basta ako, PDP Laban plus Hunasan. Bakit si Hunasan? Kasi siya lang yung nag-initiate for signature campaign para mapalabas si Pangulong Duterte. Diba? At inendorso siya ni Polong Duterte. O diba kabibig? Yun lang. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest news sa ating pag-usapan. Bye everyone. See you next time.